yung ginagawa ni BBM, hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign to evade accountability doon sa mga nakita natin na pag-chop-chop ng budget natin at pagkuha ng pera ng bayan para bumili sila ng mga properties, bumili sila ng mga jets, bumili sila ng properties abroad at lahat nung kanilang na makikita natin sa lifestyle nila. Ngayon, VP, pinalitan na si House Speaker Romualdez ni new House Speaker Faustino D. May mensahe ka ba sa kanya or advice sa kanya para hindi na mahulit itong mga nangyayari ngayon? Wala akong mensahe kay Congressman D. Meron lang akong i-share, gusto na ibahagi sa mga kababayan natin. I'm sure he is a good person. I've met him several times sa aking mga events at sa aking trabaho, si Congressman D. Si Congressman D ay congressman ng Isabela Province. Ano bang tawag dyan? Hindi ko kasi masabing warlord siya eh. May hawak ng probinsya ng Isabela ay si Governor, kalimutan ko siyang pangalan. Albano, si Rodito. Ang may hawak ng province of Isabela is si Governor Rodito Albano. Si Rodito at si Tony Pet Albano, yung congressman ng Isabela dati, hindi ko alam kung hanggang ngayon, nasa circle yan ni Speaker Martin Romualdez. Isang grupo yan sila. Paano ko nasabi? Dahil alam ko na matalik na magkaibigan si Tony Pet Albano at si Martin Romualdez. Nakasama ko sila noong hindi ko na rin maalala kung anong taon yon, pero sa kasal ng anak ng isang senador, nakasama ko sila. At doon ko nalaman na matalik sila na magkaibigan. Sa kampanya, pagkatapos ng kampanya, nung nanalo na at nagtrabaho na, nakita ko na kasama na rin nila sa grupo nila si Governor Rodito Albano. Si Congressman D, kung mapapansin nyo, lagi lang yan nakadikit kay Congressman Rodito Albano. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives, sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. So sila lang din yon, sila lang din yan at sila lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila at sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget, because this is all about, number one, the presidential elections of 2028 and the budget of 2026. Kasi inubos naman na nila yung 2025, di ba? So 2026 na pinag-uusapan dito. Last na. VP, kahapon pumunta ka sa Senado at nakipagkita kay Senator Marcoleta. Anong sadya? Anong napag-usapan niyo, VP? Hindi ko na... Siguro mas mabuti kung si Senator Marcoleta na lang ang magsabi kung ano yung napag-usapan namin dito. Kasi I think naglabas naman ata siya ng statement, di ba, no? Naglabas siya ng photo eh. Naglabas siya ng photo tapos sinabi niya doon, anong caption niya? Ikaw na lang. Oo.
ba? Hindi, kasi ano lang yan sa'yo eh. Naghahanap ka lang ng chismis eh. Oo, naghahanap ka lang ng chismis eh. So, wala akong masabi na, wala man kaming chismis na pinag-usapan doon sa loob ng opisina ni Senator Marcoleta. Lahat yun ay katotohanan. Thank you, Bril. Thank you, ma'am. Sir Julius, takot? Ma'am, after sa Japan po, ma'am, babalik po ng Hague. Okay. Wala pa akong schedule sa Hague. Napanigurado ko na merong magbibisita kay Pangulong Duterte doon. So on that note, sigurado I am comforted by the fact na may nagbibisita sa kanya araw-araw na pinapayagan ng detention unit na magbisita. Pero iniisip ko na bumisita dahil napapansin ko na medyo nag-iiba yung mood niya ngayon. At tinanong ko si Kitty anong nangyayari, bakit walang mga tawag. At sinasabi daw ni President Duterte ay ayaw niya daw yung frustration niya na wala siyang magawa sa mga pangyayari. So, medyo frustrated po natin. Yun ang naiintindihan ko sa current mood niya, no? So, mahirap din kasi talaga pag telepono yung pag-uusap kasi choppy yung linya, minsan hindi pa nagkakarinigan ng maayos, gano'n. Hindi mo ma-comfort yung tao na nandyan sa harap mo, nakikita niya yung emotions mo sa mukha mo, yung lahat yon. So, pinag-iisipan ko, pero sa ngayon, wala pang schedule dahil meron namang mga nakaschedule sa mga relatives na bibisita doon sa kanya araw-araw. Any follow-up question? Sir, last we have Sir Archie of JMP. Sir? With the recent change na liderato ng Senate at saka sa Congress, how do you see the stability ng Congress ngayon sa pagpapalit-palit ng liderato? Definitely, there is no stability at all with regard to our government institutions. Hindi lang ngayon, even before. We saw how they abused the power and the institutions for their gains. No? Hindi lang yan siya ngayon. Matagal na ako nagsasabi, yung budget, walang nakikinig sa akin. Kailangan pa lumubog sa baha yung mga kababayan natin bago merong nag-react na BBM ang pangalan. At even then, hindi pa nagtutugma yung kanyang reaction sa dapat niyang gawin. Kaya really, truly, our